Ephesians chapter 5 verse 18 hanggang 20. Ephesians chapter 5 verse 18 hanggang 20. Okay, maulan na umaga po sa bawat isa sa atin. No? Amen. Sabi po diyan mga kapatid, pinagyan na kayo sa amen. In Ephesians chapter 5 verse 18 hanggang 20, sabi po sa verse 18, "And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ." Ay, manalangin. Aming Diyos na kinasalamat, Panginoon, maraming salamat po muli o Diyos sa umagang ito, sa presensya po ng bawat isa, sa pag-aawitan ng bawat isa, specials at sa awitin ng choir, at maging sa pagkabasa namin ng iyong salita sa umagang. Maraming po muli pa ng Espiritu, mamuna ka sa amin, at puspusan mo po ang bawat isa, alalayan, bigyan ng mahusay na pangunawa, Panginoon. Maraming po, Panginoon, na maging mga kapatiran na nakikisamarayan via live stream, ay sila po yung pangunahan, at bigyan din po ng kausayan sa kanilang pakikinig. Pagpalain mo rin o Diyos sa bawat kapatiran na nandito ngayon sa umagang ito sa aming Covenant House. Maraming salamat, Panginoon, at patawad po sa aming mga pagkakasalang nagampanan sa iyong harapan. Dati aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo po makakapunan. May tanong po ako. Ba't ang dami regalo mo? Mag-Thanksgiving ko. At dahil Thanksgiving pa rin, pag-usapan pa rin natin, it is the last Sunday of the year, amen? Amen. And we are so very thankful and blessed na sa last Sunday of the year, nandito pa rin tayo. Nagtitipon-tipon pa rin tayo, mga kapatid. Although ang attendance natin ngayon ay kalahati ng Sunday. Kalahati ng Sunday ang attendance natin ngayon. Can you imagine that, mga kapatid? Kalahati ng attendance ng Sunday, tapos ngayon parang puno pa rin. Diba? Yung sitwasyon. So, hindi natin alam kung paano kumikilos ang Panginoon sa atin. But then again, ay tayo pa rin ay magpasalamat sa Panginoon sapagkat nasa huling Sunday na tayo ng taon na ito at sa susunod na Sunday ay 2021 na. Kung napakadaming pinagdaanan, mga kapatid, at ito lang, bisperas ng 25, 24, 25 nilindol. Sino nakaramdam? Nakaramdam mo ba? Noong 24 po ang malakas kaysa ng 25. 25 pala. I'm sorry pala. Parehas pala yun. Malakas parehas. Pero yung 25 ando doon kami sa bahay nila Brother Ace. So sobrang gulo namin, hindi namin napansin yung nakita na lang namin sa balita. At naway nag-isave po ang bawat isa kasi may katrabaho ko sa Marikina sa parting Kalumpang, medyo mahaba daw doon. Medyo matagal daw nilang naramdaman yung pag-uga. At ang epicenter po ay doon sa Kalatagan ba? Kalatagan, sorry. Kalatagan, Batangas. Yung pa naman yung plano namin, puntahan yung Kalatagan. Nanganganib na naman. But may planong puntahan. So, kung mapapansin nyo, sabi nga ni Sister Tio, parang ngayon, yung last year, nilindol din. Tapos, lumabas yung COVID, pag-usapan ng COVID. At ngayon, nilindol na naman at may bagong strain ng COVID. At nagbabanta at nagbabadya, ayon sa kung nanonood o nag-update pa rin kayo sa mga parang report ng Presidente, ay nagbabadya ng another lockdown for this new strain of COVID by 2021. At pwede naman na maiwasan pa, panalangin natin yung mga health secretary natin na ang Diyos ang kumilos sa kanila.
Pwede na tayong mag-shutdown muna na flights, pero wala pa naman daw kasi dito yung bagong strike. So, papapasukin muna nila bago mag-shutdown. That's terrible, mga kapatid. No? But then again, we still have so much to be thankful for God. Kahit kung taon na ito nang dumaan sa atin, kahit napakabigat po ng taon na ito sa marami, at maraming mga pagsubok, maraming mga nasubok, minsan nasubok din, pati pananampalataya mo, yung katapatan mo sa Panginoon, marahil nasubok, yung sigasig mo sa Panginoon, nasubok, ano ho, at maging yung pasensya, pagtitimpi, pagtitiis, ano ho, nasubok, ano ho. Pero ganun pa man ay, sabi nga ng Panginoon ay wala pa rin ibigay sa atin ng Panginoon na pagsubok na higit sa kakayahan na mayroon tayo. Alam pa rin ng Panginoon na yung mga natatanggap natin, yung ating mga nararanasan, ay sapat para sa ating kakayahan na mayroon tayo. Marahil naiisip natin na parang hindi mo na kaya, pero yan po ay sabi lang ng isip natin. Mas alam ng Panginoon ang kapasidad natin at mas kilala tayo ng Panginoon, mas higit sa ating sarili. Tama po? Kaya ito pong pagkakataon at pag-aaral natin mga kapatid. Ano? Things that Paul was thankful for. Ano po yung mga bagay na si Apostol Pablo po ay naging mapagpasalamat. Ano? At isang bagay dito mga kapatid na sinasabi niya sa ating binasa, tayo po yung mga puspus po tayo ng Banal na Espiritu. Tama po? Tayo po yung mga puspusan ng Banal na Espiritu. Tapos sabi sa verse 19, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Giving thanks, tayo po'y patuloy at maging kagawian natin na tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Tama po? Isa sa pinakamasayang tao na bubuhay sa mundo ay yung tao na magpapasalamat sa lahat ng bagay. Tama po? So, yan po mga kapatid. The Bible says much about thankfulness, and one of the problems with our society, which has also infiltrated the churches and God's people, is a lack of thankfulness. Kakulangan ng pagiging mapagpasalamat sa Panginoon. Yan po ang nagiging problema ngayon natin. Ano? Pero kung ating kukonsultahin o titignan ng salita ng Diyos mga kapatid, marami pong tinuturo ang salita ng Diyos patungkol po sa pagiging mapagpasalamat. Ano? O sa thankfulness na ito. Buksan natin mga kapatid, 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 15 o 1 to 5. Sabi niya, this know also that in the last days, alam niyo po ba na isa sa mga signs din, na nasa huling bahagi na tayo, o huling yugto ng panahon, ay itong unthankfulness. Kasi sabi niya mga kapatid, perilous times. When we say perilous times, mga kapatid, dangerous times. Mga mapanganib na panahon, mapanganib na oras shall come. For men shall be what? Lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. See? Without natural affections, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Pag sinabing incontinent na kapatid, no self-control. Walang control sa sarili, basta kung ano yung gusto niyang gawin. Dahil sa tingin niya, masaya siya, gagawin niya. Nowadays, kapatid, ang daming ganyan. Ginagawa nila yung sa tingin nila na ikasasaya nila. Kasi sabi nila, kapatid, gawin mo lang, ipagpatuloy mo lang, at wala ka, tinatapakang tao, walang masama dyan. Mali yun. At yan ang panahon natin ngayon. Sabi ko dyan, verse 4, traitors, giddy, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Mas mahal ang mga makamundong bagay o kalayawan, masigit sa Panginoon. Sabi dyan, and in verse 5, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such
turn away. Meron pong itsurang, dahil sinasabi ko, itsurang Kristiyano, mukhang Kristiyano, pero they're denying the power thereof. Wala sa kanila yung makikita natin na yung kalooban ng Panginoon na siyang dapat nilang isagawa, ipamuhay, hindi natin matagpuan. Tama po? Mukhang Kristiyano, bihis Kristiyano, pero sa buhay nila, they are denying the power thereof. Ano? Yan po, meron tayo. But then again, sabi pa rin ni Apostle Pablo, no, isa po dyan na nabanggit kasi, yung unthankfulness. At yan po yung nasa panahon natin ngayon. Ano? Minsan ang mga bata, napakahirap ng turuan, magpasalamat. Ano? Bigyan mo na, hindi pa magpasalamat. Ibig sa magpasalamat, magreklamo pa. Kaya maging sa harapan ng Panginoon, ay nakakasanayan na hindi rin marunong magpasalamat. Puro hingi sa panalangin, pero nakakalimutan magpasalamat. Tama po? Ayan po ang panahon din natin ngayon, ano? Pero sabi ng Apostle Pablo nito, siya po yung nagsulat sa church sa Thessalonica, at ang sabi niya mga kapatid sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sabi niya, in everything, give thanks, for this is the will of God. Amen? In everything, give thanks, tayo po ay magpasalamat sa lahat ng bagay, sapagkat ito rin po ay kalooban ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng puso magpasalamat. At ano po ba yung mga bagay na yun, dito sa salita ng Diyos, na siyang ipinagpapasalamat ni Apostol Pablo? Ano po yun? Unahin natin mga kapatid. Number 1 dyan mga kapatid. Paul was thankful for his great salvation based upon the finished work of Christ. Nagpapasalamat si Apostol Pablo sa kaligtasan mga kapatid in 1 Timothy. Buksan po natin. 1 Timothy chapter 1 verse 15 hanggang 17. 1 Timothy chapter 1 verse 15 hanggang 17. Sabi yan, this is a faithful saying. A faithful saying. And worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Howbeit, for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all long suffering, for a pattern to them that which should hereafter believe on him to life everlasting. Now unto the King, eternal, immortal, invincible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. See? Sa Apostol Pablo mga kapatid, nagpapasalamat sa kanyang natanggap na great salvation based upon the finished work of Christ. Yung kaligtasan na kanyang natanggap mga kapatid ay base po sa ginawa na nagampanan ng Panginoong Jesucristo at hindi po sa base sa kanyang nagawa o nagampanan ng tao. Nowadays mga kapatid, napakarami pong mga kaligtasang ipinararating ng maraming iba't ibang klaseng simbahan na kung saan nakabase po sa pagtugon o paggawa mo o pagsunod mo sa kanilang mga alituntunin. Tama po? Ngayon po, kung kayo po yung mababasa niyo po yung ibang aralin ng mga nagkalat ng mga simbahan ngayon, isa po diyan ay ang aralin na kung saan ay dapat mong tuparin lamang ang 10 utos ng Diyos. Ano ho? Dapat mo lang tuparin ang 10 utos ng Diyos. Wala nang iba, sapagkat yan ang sinasabi ng Panginoon. Kailangan mo lang tuparin ang 10 utos ng Diyos. Ay, take note kapatid, itong binabanggit ko ay mga nasa Old Testament lang sila. Wala silang New Testament. At sila ito yung mga naniniwala sa ang kamatayan ay tulog lang. O tinatawag na soul sleep. Tama po? Tinuturo nila, ganun lang. At ito naman may iba ng tuturo na sinasabi nila, gampanan mo lang ang alituntunin nito ng ating iglesia at pagkatapos ay maliligtas ka na. May mga ganong gawain, ano? At sinasabi nila, hindi natin alam kung paano maliligtas. Kailangan maging mabait ka lang, maging mabuti ka lang. Gumawa ka lang ng kabutihan, maliligtas ka na. Mapupunta ka na sa langit pag dumating ang kamatayan. Hindi po ganun kapatid ang sinasabi ng salita ng Diyos at hindi po yun ang ipinagpapasalamat ni Apostol Pablo. Ang ipinagpapasalamat ni Apostol Pablo na great salvation ay base po sa finished work ng Panginoong Jesucristo. At ito pinabasa natin mga kapatid sa verse 15 na sabi niyan,
This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners. Nandito ang Panginoong Jesucristo upang iligtas ang makasalanan. Ano ho? Eh nowadays kapatid, yung kinikilala nilang, yung pagkilala ng maraming mga sinasabi kong mga ganitong mga klaseng gawain dito sa mundo na ito, mga iba-ibang simbahan, ang pagkilala nila sa Panginoon, kung hindi Mesaya, propeta, tao, guro, o yung iba pa, nagulat ako, may iba pa, angel. See? Sabi nila, angel daw. Oo. Ang tao daw, pag namatay, nagiging angel. My goodness, terrible. Ano? Mas gusto ko maging tao kaysa maging angel. Tama po? Sabi po dyan mga kapatid, ni Apostol Pablo, no? Ang Panginoong Jesucristo ay naparito upang iligtas ang mga kasalanan. Kaya iyan po ay lubos sa pinagpapasalamat ni Apostol Pablo sapagkat great salvation mula sa finished work ng talagang tagapagligtas ang kanyang natanggap. Ano? Kaya we are so thankful sa umagang ito mga kapatid that we are saved graciously, wonderfully, and eternally. Kayo ba'y napapasalamat? Ligtas kayo. Masaya ba kayo? Ligtas kayo. Amen, ano? Yan po ay isang higit na regalo na halos parang taon-taon pwede mong i-refresh ang i-refresh. At araw-araw ipagpapasalamat mo sa Panginoon na salamat Panginoon sa nakikita natin sa nangyayari lalo ngayon mga kapatid na kung saan ito po'y perilous times. Nagpapasalamat tayo mga kapatid. Dahil yung kaligtasan na mayroon tayo ay hindi hango sa gawa ng tao, hindi hango mga kapatid sa kaalaman ng tao, hindi hango mga kapatid sa sarili nating kakayahan, kundi hango po sa natapos na gawain mismo ng Panginoong Kristo na ay diniklara ng salita ng Diyos na siyang tanging tagapagligtas lamang. Amen? Hindi natin maririnig sa iba yan. Ano? Instead, sasabihin pa nila mga kapatid sa kanilang mga panalangin, parang uutusan pa ang Panginoong Kristo, huwag mo nang pansinin ang aming mga kasalanan, huwag mo nang tignan ang aming mga paulit-ulit na kasalanan, kundi tignan mo na lamang ang aming pag-aalay. Anong panalangin yun? Parang inuutusan natin ng Panginoon na gano'n ang pagtingin sa atin. Yun ay mali. Tama po? Yun ay mali. Kaya yun po dapat ating pagpasalamat, kaligtasan. Ano? Yung kaligtasan. Pangalawa mga kapatid, Paul was thankful for the amazing, one marvelous grace of God. Ano? 2 Corinthians. For the amazing, marvelous grace of God. 2 Corinthians chapter 12. Biyaya ng Panginoon. Ano? Kaya naalala ko tuloy yung awitin ni Brother Mark na Tagalog, no? Yung biyaya lang talaga. Diba ba? No. Nagdidilim mong paningin ko. Bibira na tayo. Sabi kanina ni Brother Mark, Pastor, pwede si Brother David mo nang magpa-awit. Hindi, magkikita na siya. Si Brother David, nagsundo. Tapos sinabi ni Brother David, parang nangingitim kaya ako. So Paul was thankful for the amazing and marvelous grace of God. Naalala ko lang awitin ni Brother Mark na biyaya lang talaga. No? Nasabi niya Apostle Pablo dito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So paano nasabi ni Apostol Pablo yung mga kapatid? Saan po, anong eksena, anong sitwasyon meron si Apostol Pablo? Simulan natin from verse 7. Ano? Siya po ay nagkaroon dyan, meron siyang thorn in the flesh. Sabi po ni Apostol Pablo dyan, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me.
Tatlong beses niyang ibinulog sa Panginoon, tatlong beses niyang inilapit sa Panginoon ang kanyang thorn in the flesh. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, mga kapatid, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Kaya sabi ng Apostol Pablo ngayon, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Yung biyaya ng Panginoon ay kalakasan natin, mga kapatid, sa mga kalagitnaan ng ating mga infirmities, sa kalagitnaan ng ating mga kalungkutan. Ang biyaya ng Panginoon, mga kapatid, magpasalamat tayo dyan. Yan po ay amazing and marvelous grace of God. Kaya nga may awitin tayo, no? Amazing grace. Ang dami ng kumanta ng amazing grace na yun, sapagkat talagang napakahusay ng awitin na yan. Amazing grace. At yan yung isang awitin na hindi po maaawit ng mga anghel. Marahil maganda tinig nila, subalit hindi nila maawit yan, sapagkat hindi nila maranasan yung bagay na yan, ng biyaya ng Panginoon. At ikaw bilang tao, bilang mananampalataya, ikaw nakararanas ang biyaya ng Panginoon. Na hindi natin karapat-dapat, Hindi tayo karapat-dapat, pero binigay pa rin ng Panginoon sa atin. Amen. Kaya yun po pinagpapasalamat ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo nagpalapit ng pangunawa at mas inilapit niya yung paliwanag, mga kapatid, ng biyaya ng Panginoon sapagkat lubos niyang naranasan at lubos niyang naintindihan ang biyaya ng Panginoon sa kanya. Tama po? So Paul was thankful for the amazing, marvelous grace of God. And we are so thankful sa umagang ito, mga kapatid, that grace of God has been and is always sufficient. Laging sapat. Ito pong nagdaan na ito, mga kapatid. Huling linggo ng taon na ito, tayo po magpasalamat sa Panginoon. Na kung saan, mga kapatid, huling linggo ng taon na ito, nandirito pa rin tayo, nakakatayo pa rin tayo, malusog pa rin tayo, may kalakasan pa rin tayo. Nandoon yung kasapatan ng biyaya ng Panginoon. Amen. Huwag nating mawaglit, mga kapatid, huwag tayong mag-fail sa biyaya ng Panginoon. Huwag nating ma-fail yung biyaya ng Panginoon. Kahit itong nagdaan na pagkakataon na ito, nagdaang pandemic na ito, at hindi pa nawawala talaga yan, at mauulit pa daw sa susunod na taon, na sinasabi ngayon ng mga eksperto, dahil sa mga tinatawag na bagong strain na yan. Pero ang biyaya ng Panginoon, kahit kailan hindi magbabago. Amen. Yan ang dapat natin lubos ay pagpasalamat din. Kaya kung paano magpasalamat si Apostol Pablo sa biyaya ng Panginoon, ay gayon din tayo magpasalamat sa Panginoon. Amen? Pangatlo, mga kapatid, Paul was thankful for the call of God, placing him into the ministry. Nilagay tayo ng Panginoon dito. Hindi ka nandirito, kapatid, dahil magaling ka, talentado ka, mahusay ka, matalino ka. Pero ang naglagay sa atin dito, mga kapatid, kundi ang ating Panginoon. 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1 verse 11 hanggang 12. Tignan niyo po. Your Bible please, mga kapatid. 1 Timothy chapter 1 verse 11 hanggang 12. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. Si kapatid, nandyan ka sa ministry mo. Nandito tayo sa gawain na ito ngayon, mga kapatid. Nandito tayo ngayon lahat sa Covenant House. And we are so thankful sapagkat ang naglagay sa atin dito, wala pong iba kundi ang ating Panginoon. Amen. And not only that, mga kapatid, He counted us as a faithful. Amen? Amen? Kaya sa Panginoon na tayo po'y naglilingkod sa Panginoon ng walang katapatan. Sapagkat nilagay ka ng Panginoon dyan and He counted you as faithful. Hindi mo hiningi, sabihin na natin na gano'n, hindi mo in-expect, pero nilagay ka ng Panginoon sa ministry na yan. Alam niyo, mga kapatid, ang ministry, hindi po yan trabaho. Hindi po yan trabaho. Hindi rin po yan basta obligasyon o responsibilidad. Ang ministry ay pribilehiyo. Amen. Pribilehiyo na tayo po ay makapaglingkod sa Lord of Lords and King of Kings.
Pribilehiyo yan, kapatid. Sapagkat hindi lahat nabibigyan ng ganyang pribilehiyo. Kaya kung nabigyan ka ng pribilehiyo, mga kapatid, na magkaroon ng ministry, mga kapatid, lubos tayo magpasalamat, ilagay ka ng Panginoon dyan. Paghusayan mo, maglaan tayo ng katapatan, ng oras, ng panahon. Hindi tira-tirang oras lang, kapatid, nakakahiya sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos mismong naglagay sa atin dyan. Ano man yung ginagawa natin ministry na mga kapatid, gawin natin ng may kagalakan sapagkat iyan po ay pribilehiyo. Hindi lang yan basta responsibilidad, obligasyon, o trabaho, o nagiging burden sa atin. But it is a great privilege from our God that He allow us to serve Him in that manner. Amen? Napakaganda pribilehiyo, kapatid. Nakapaglilingkod tayong harapan sa ating Panginoon. Kahit sabihin mo na, Pastor, taga-walis lang po ako, taga-punas lang ako ng upuan, taga-linis ako ng electric fan. Kapatid, huwag mong lanangin yan. That is privilege, kapatid. Oo. Sa mga kaharian nga, may mga kings, may taga-tikim nga lang ng ulam, malaking trabaho din. Oo. Kasi pag nalasa, hindi siya mamamatay eh. Pero malaking trabaho na yun. Taga-tikim. Ano ho? Tagalaba ng damit. Ano ho? Malaking trabaho na yun. Kaya we are so thankful sa umagang ito that God called you and me into the ministry. Tinawag ka ng Panginoon. Tinawag ka ng Panginoon. Ay isang pribilehiyo galing sa ating Panginoon. Kaya kung iisipin natin, wala namang sahod. Naalala ko ito, sabi ni Brother Michael, may nagtanong sa inyo, sa inyong Bible study somewhere, dun sa may Bogyo, may sahod ba kayo sa ginagawa niyo? Tinanong si Brother Mark. Oo. Kasi nandoon sila sa baluarte ni Manalo eh. At ang gawain din nila sa baluarte doon ni Manalo, sabi niya, yung mga taong yan, meron yan nakukuha pera galing yan doon sa kanila. Kaya tanong niya kagad kay Brother Mark, may nakukuha ba kayong sweldo dyan sa inyo? Nasagot ni Brother Mark, wala po. Walang sahod dito, kapatid. Sapagkat ito ay pribilehiyo. Ang biyaya pala ng Panginoon sapat na. Iba kasi kailangan bayaran para sumunod. Sabi ko nga mga kapatid, hindi lang ito basta trabaho, responsibilidad o obligasyon. Ito po ay pribilehiyo. Meron na wala, gagawin natin sapagkat ito po ay pribilehiyo, guys. Pagkakataon natin to na tayo po ay makapagpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa sa atin. Ano kaya pasalamatan natin? Ano sabi natin? Pastor, ano lang naman ako eh. Pandagdag lang ako sa choir eh. Walang pandagdag sa choir. Yang naiwan, yan yung pilihan. Oo. Tama? Ikaw ay nilagay pa rin ng Panginoon dyan. Oo. Tama po. Kaya magpasalamat tayo. Ang Diyos ang naglagay sa atin dyan. Ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan. Magtapat tayo at magpasalamat tayo sa Panginoon. No? Na magkaroon pa ng mas maraming pagkakataon na tayo i-enable pa ng Panginoon na mas makagawa pa sa kanyang ubasan. No? Sa kanyang vineyard. Ano po? Ano po yung vineyard? Yan po ubasan niya. Ito pong kapaligiran natin. Ayan po ang ubasan ng Panginoon. Magkaroon pa ng magkakataon. Magkaroon pa ng mas karagdagang kalakasan sa atin para makakilos pa rin tayo. Magamit pa rin tayo ng Panginoon sa maraming pagkakataon. Tama? Amen? Meron na wala mga kapatid, financially, wala yan. Hindi yan importante sa atin. Ang importante sa atin mga kapatid, yung biyaya ng Panginoon, sapat yan. Maprovide sa iyo. Ang Diyos na bahala dyan sa bagay na yan, sabi ng Panginoon eh. Sabi ng Matthew 6:33, di ba? But you seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Ano yun? Mga bagay na yun. Ano yung iniisip mo? Ano yung kakainin mo? Dadantin mo? Iinumin mo? Ano-ano yung mga bagay na yun. Sabi ng Panginoon, unahin mo ang Diyos. Ang Diyos ang magdadagdag sa iyo. Tama? So, ang pag-una sa Panginoon ay hindi po subtraction, kundi addition.
Kapag inuna natin ang Panginoon, kasunod ng addition. Sabi na Panginoon, at idadagdag ng Panginoon sa iyo mga bagay mo. So Paul was thankful for the call of God placing him into the ministry. Kilala natin si Apostle Pablo, di ba? Si Apostle Pablo, siya po ay, nung pangalan niya pa lang ay Saul, siya po ay mamamatay ng mga Kristiyano. Sa mga panahon may naririnig siya, nakikita niya, namamatay niya, na nagtitipon ng mga mananampalataya, ipapapatay niya ito, ipapapuksa niya ito. Pero tingnan mo, isang araw dumating sa buhay niya, siya po'y binulag ng Panginoong sa Kristo, siya'y kinausap, diligtas siya, inilagay siya sa pagkakataon na yan sa ministry. Kaya yung unang sabak niya sa ministry, mga kapatid, kinatakutan siya. Hindi ba't si Saul yan ang mamamatay ng Kristiyano? Tama po? Baka naman plataforma niya lang yan, baka naman pagkukunwari lang yan para mahuli pa tayo mga mananampalataya sa ginagawa niya. Tama po? Kaya yung pag-una niya gano'n, nangamba siya, at hindi lang yun, nadagdagan pa yung nagalit sa kanya. Yung mga unbelieving Jews, gusto siya patayin dahil nagbago siya, naligtas siya. Kinailangan siyang itakas, ilipat ng ibang lugar para makapagpatuloy. Bago ligtas, nakapag-preach ka ka. Imagine that. See? Kaya lubusin nagpapasalamat si Apostle Pablo sapagkat ang naglagay sa kanya ang Panginoon. Ang naglagay sa kanya ang Panginoon. Kaya I'm hoping, mga kapatid, ikaw sa ministry mo ngayon masaya ka. Amen? Parang hindi Kasi nagtuturo ako ng bata Maging masaya ka, kapatid, yan. Alam mo, kasiyahan, magturo ka ng bata, yung juniors ngayon, ilang taon na yung mga yan, bilang ka 5 years from now, kasama mo na rin yan nagtuturo. Ibang kagalakan yun, ibang kasiyahan yun. Tama po? At nagpapasalamat tayo dito, marami tayong nagiging bunga ng Sunday School dito. Tama? Well, hindi ka naging bunga ng Sunday School, pero maaaring ikaw ay gamitin instrumento ng Panginoon para magkaroon ng bunga sa Sunday School. Tama po? Marami tayong naging bunga ng Sunday School dito. At sila ngayon ay nagtuturo na, nagpapatuloy, na susunod na may mga magiging bunga uli ng Sunday School. Amen? Amen. So, magpasalamat tayo, nilagay ka pa rin ng Panginoon din sa ministry na yan, ang pagtuturo ng bata. Ibig sabihin natin, pastor, bukulit na ng mga bata, ay sobrang gulo. Grabe, hindi ko ma-imagine yung mga ugali, grabe. Ganun talaga, kapatid. Oo. Wala namang madali. Yes. Tama? Pero kapag mahal mo yung ginagawa mo, kahit mahirap yan, ipagpapatuloy mo. Sa inyong mga trabaho, madali ba yung trabaho ninyo? Di ba? Minsan marami sa atin. Marami sa atin dito, mga kapatid, Marami po. Kahit ano pa yung trabaho mo. May mga pagkakataon kapag ikaw ay nai-stress sa trabaho mo, nagre-reklamo tayo, nadidepress tayo. Sabi, ano ba? Makakapagod, minsan sasagi sa isip mo. Parang gusto ko na mag-resign, nahihirapan na. Pero pag nakapagpahinga ka na, wala na uli, o minsan nakakaisip ka na, ayaw ko na. Pero pag pinatagal mo tumagal, mababago na naman, nahihirapan ka, magpapatuloy ka hanggang sa isang taon mo pa lang yung nararanasan na nahihirapan ka, inabot ka ng 20 years na kasasabi na nahihirapan ka. Inabot ka na ng 20 years, hindi ka pa rin nag-resign, Matindi yun. Diba? Pero pag tinanggal ng persa, magagaling, bakit? Iyak-iyak ka. Alpit trabaho ko Sa isang bagay na, mga kapatid, mahalin mo yung ginagawa mo, na tungkulin. Kapag mahal mo yan, kahit mahirap, pagpapatuloy mo. Lalo po sa mga nagtatrabaho dito para sa pamilya, kung mahirap yan. Lalo sa panahon natin yun. Pero nagpapatuloy kahit mahirap kasi ganun din naman. Pagreklamo ka, uminto ka, wala rin. Amen? Magpasalamat ka pa rin, kapatid. Amen? Pang-apat, mga kapatid, Paul was thankful for the people who loved him and whom he loved. Yung mga tao, mahal niya, minamahal siya.
Amen. May sa'yo, may mga tao nagmamahal sa'yo, tama? May mga tao nagmamahal sa'yo. Ano? Pasalamatan mo yan, kapatid. 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians chapter 16, verse 23 and 24. Sabi po diyan, mga kapatid, the grace of our Lord Jesus Christ be with you. My love be with you all in Christ Jesus. Amen. So kaya nga nakalagay dyan, I am so thankful this morning for Christ Covenant Baptist Church and the precious people that God has placed into our lives. You are number one. Ikaw po ay nilagay ng Panginoon dito, kapatid. Biruin mo, nag-iwahiwalay nga, pinagbuklod pa rin ng Panginoon. Pinagsama-sama pa rin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nagpapasalamat din ako. Dito rin ako napunta, Christ Covenant. Amen. Yung iba sa atin dito, hindi naman taga dito. Ako, hindi naman ako taga dito talaga na sumibol eh. Inilagay ako ng Panginoon dito. Amen. Iba-iba yung pag-uugali natin eh. Iba-iba yung pinanggalingan natin. Marami, iba-iba yung ating mga kasanayan. Iba-iba yung ating mga pag-iisip. Pero mga kapatid, yan po ay pinagsama-sama tayo dito and we're compacted together. At kung saan yung mga kahinaan ko, marahil kalakasan mo, at yung kahinaan mo, marahil maging kalakasan ko. Kaya nagpapasalamat ako, mga kapatid, nilagay ka ng Panginoon dito at nilagay ako ng Panginoon dito. Amen? Kaya po sinasabi ni Apostle Pablo rito, mga kapatid, nasabi niya, the grace of our Lord Jesus Christ be with you, and my love be with you all in Christ Jesus. Lubos ang kanyang pagpapasalamat din, mga kapatid, sa mga taong nasa paligid niya. Kaya mga kapatid, yung mga taong nasa paligid natin, most especially mga kapatid yung nasa church, pasalamatan natin. Amen. Oo. Pasalamatan natin ang bawat isa. Hindi natin kaaway ang bawat isa. Oo. Hindi natin kaaway ang bawat isa dito. Tayo po ay magkakapatid sa pananampalataya sa harapan ng Panginoon. Oo. Mahalin natin ang bawat isa. Marami nilagayan ng tao ng Panginoon sa'yo. Marami lagi, Pastor, lagi ang inaasar nito. Lagi. Bakit kaya? Malapit na ako tuloy magaling sa kanya. Minsan nag-iisip ako, totoo ba yung sinasabi mo, mahal niya talaga ako. Mahal niya kapatiran, pero kapatiran ka ba? Oo, mahal niya. Marami nagbibiro lang. Kasi hindi naman lahat dito nabibiro natin. Hindi lahat. Pero ang importante, yung pagmamahal ay pantay-pantay. Pastor, kung pantay-pantay, bakit siya lang Amerikano? Hindi ko problema yun eh. Sabi mo, pantay-pantay, pero bakit siya lang Amerikano? Pero sabi pa rin na po Sir Pablo, ganun pa man, pasalamatan mo pa rin kasi nilagay ng Panginoon yan, ng Panginoon niya sa buhay mo, mahal mo siya kahit hindi ka niya mahal, kasi gano'n naman ang turo ng Panginoong Jesucristo eh. Mahalin mo kahit hindi ka ibig-ibig. Kasi nandoon ang pag-ibig. Ang importante, mahal kita. Kasi yun ang katuparan na sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Hindi na baling hindi mo ako minamahal, basta minamahal kita, kapatid. Wala akong sama ng loob sa'yo, wala akong galit sa'yo, wala akong tampo sa'yo, kahit kinalimutan mo ako, kahit wala akong regalo sa'yo, mahal pa rin kita. Amen? Amen. So, we need to be thankful, mga kapatid. We need to be thankful for this church. Amen? Amen. Christ Covenant is Christ Covenant. Amen? Yan po ang Christ Covenant eh. Maraming pinagdaanan, maraming hardships din, pero Christ Covenant will be Christ Covenant. Oo. Dadagdagan pa natin yan. Meron na nga sa Kainta, di ba? Meron na sa West Sydney, sa ibang bansa. Dadagdagan pa natin yan, kapatid. Dadagdagan pa ng Panginoon yan. Pararamihin pa yan. Ang Christ Covenant will be Christ Covenant. Maraming pwede pang lumabas dito, mga kapatid. And we need to be thankful, mga kapatid. Magpalawak tayo ng ganitong klaseng kaisipan, mga taga-Christ Covenant. Amen? Ano ba kaisipan meron ng Christ Covenant? Ano ba babait yung mga taga-Christ Covenant? Oo. Mapagmahal ang mga taga-Christ Covenant. Sabi nung iba,
Saan kaya banda? Napaisip, ano? Pero masaya ako dito sa Christ Program. Oo. Kahit na maraming pinagdaanan, sabi ko, hindi ako alis dito ako nilagay ng Panginoon. Kahit na pinapaalis ka na, hindi ako umalis. Kasi ang Diyos ang naglagay sa akin dito, ang Diyos lang din mag-alis sa akin dito. Oo. Hindi ako alis. At wala sino man sa atin dito pwedeng magsabing umalis ka. Dahil po yan. Kasi ang Diyos ang naglagay sa iyo. I'm so happy sa Christ Covenant. Kahit napupunta ako na ibang simbahan, masaya ako sa Christ Covenant. Oo. Kapag ka nakaka-attend ako na ibang, salamat po! Christ Covenant ako. Christ Covenant is Christ Covenant. Amen? Amen. And number 5, mga kapatid, Paul was thankful for meeting his temporal needs. Ayan, may mga pangangailangan tayo, amen? At ang sinasabi ng Apostol Pablo dyan, siya po'y nagpapasalamat sapagkat biruin mo kapatid, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, yung kanyang temporal needs ay natutugunan pa. Amen. For Philippians chapter 4 verse 19, sabi diyan mga kapatid, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ano po sinasabi diyan? God will what? Ano po? Supply. Ano po susuplayan niya? All your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Kaya sabi na po Sir Pablo, he is very thankful na lahat ng kanyang mga pangangailangan din po, temporal things, ay napoprovide ng Panginoon. Ano ho? Nakakakain pa rin siya. Meron pa rin siyang natutulugan. Meron pa rin siyang damit na naisusuot. Meron pa rin siyang naiinom na tubig. Meron pa rin siyang nagagamit ng mga maraming bagay. Sa kanyang pagsusulat, meron pa rin siyang nagagamit na pagsulat. Wala naman dati mga pilot ballpen, no? Wala nang Panda, o wala namang tinatawag ng, ano ba yung mahal na ballpen? Parker. Wala namang Parker doon. Ang gamit lang nila doon, yung sabi nila yung buntot na yung kapakpak ng kalapati. May materialis pa rin siya ginagamit para sa kanyang pagtugod sa gawain ng Panginoon. Kasi nagpapasalamat pa rin niya, mga kapatid. Marahil sabihin natin, mga kapatid, hindi yan yung pinakagusto mong bagay, hindi yan yung pinapangarap mong bagay, hindi yan yung pinaka-paborito mo. Sabihin natin kung makakain tayo, mga kapatid, pero hindi yan yung gusto mong laging kainin, pero dapat magpasalamat ka pa rin kasi yun. Meron. Oo. Sabihin natin, meron nga akong sapatos. Hindi naman kasya. Gawa mo ng paraan. Anong gagawin? Lihain mo yung sako mo. Baby, lang. Meron akong ganito, may ganyan ako. Hindi naman yan ang gusto ko. Kahit hindi yan ang gusto mo, ang importante na meet yung temporal needs mo. Tama? Hindi naman sinabi. May narinig nga pala ako patungkol sa ministry na ganyan. Si Kenneth Copeland. Yeah. Kilala niyo si Kenneth Copeland? Siya po yung faith healer na noong March, dineclare niya, March 23 yata, dineclare niya si COVID-19 mawawala na. Oo. At binugahan niya na yun. Sabi niya, God, die! Sabi niya, lalo, umalat tuloy. Binugahan. Umalat eh. Umabot sa Pilipinas, di ba? Hindi po, ang nangyari, gano'n. Ngayon, nagkaroon siya ng ambush interview regarding sa kanyang wealth. Sinasabi niya, mga kapatid, na ang dapat na lingkod ng Diyos talaga daw ay mayaman. Pero mo, meron siyang 4 na private jet. 4 na private jet. Kinwestiyon ko. Sabi niya, hindi galing sa offering yan. Sabi niya, saan galing yan? Basta daw may nagbibigay sa kanya. At tinanong siya, dapat ba ang lingkod ng Diyos ay may ganyang klaseng yaman? Sagot niya, dapat daw. Ano? Kasi sabi niya, all things are possible to God. Sabi niya.
Nothing shall be impossible to God. Ang ibig sabihin daw nun, interpretation. Na all things, meaning, you need to be dependable also in riches. Sabi ko, grabe tubo ah. Nandirisik pa yung mata niyo. Diba? Kasi sabi nitong, nung nag-interview, marunong din siya. How about the disciples of Christ? Bakit sila mahirap? Anong masasabi mo doon? At sa pinaikot-ikot niya, no? Pinaikot-ikot niya. Puro kinukuha niya na sa Old Testament. Kaya siya kinukuha sa New Testament. Ano? So, hindi siya kontento. Meron siyang limousine, meron siyang mga Hummers, meron siyang private jets, meron siyang mga yate. At ayaw niya daw sumakay sa mga commercial flights. Kasama daw niya kasi puro evil, mga devils. Kasama niya. Sabi, bakit di ka sumasakay ng mga commercial flights or ganyang mga sasakyan? Hindi pwede. Ang kasama ko dyan mga evil. See? Nasa pedestal siya ng kayamanan. Pag nasa baba, hindi nagiging mapagpasalamat dahil kasalanan daw. Kaya na sinasabi dito ni Apostol Pablo, ito yung mga temporal needs niya, mga kapatid, na nagagamit niya para sa Panginoon pa. Nagpapasalamat siya. Pero mo, si Apostol Pablo, bago siya naligtas, mayaman siya. Abogado siya eh. Lawyer siya eh. Pharisee of the Pharisees. Mataas ang katungkulan. Since 12 years old, kabisado ng Old Testament law. Nag-aaral na ng batas. Hanggang sa naligtas siya. Kabisado niya batas. May mataas na posisyon. Pharisee of the Pharisees. Kung sayaman lang, meron siya. Pero sabi niya mga kapatid, nung naligtas na siya, sabi niya, lahat ng meron ako, lahat ng achievement na meron ako, lahat yan ay isang dumi lang. Isang dumi lang. See? Kaya, kung ano yung meron siya, tignan, from being a lawyer to tent maker, magawa ng tent, just to sustain his needs. Pero ganun pa man, ay nandoon pa rin yung pagpapasalamat niya kasi pre-provide pa rin ng Panginoon yung kanyang needs. Amen? Kaya we're so very thankful sa umaga ito mga kapatid for many temporal blessings that God has bestowed upon our and my family. Amen? Sa inyo, marami ba pinagkaloob sa pamilya niyo pagpapala? Pasalamatan natin yun. Sabihin natin na. Pastor, medyo nagkaroon ng hikaos kami pero hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Gumagawa ng paraan pa rin ng Panginoon. Amen? Kaya magpasalamat pa rin tayo. Temporal blessings. Ano? Temporal blessings. Maliit man o malaki, basta yan ay pasalamatan mo, magiging masaya ka din. Ano? Diyan papasok yung tinatawag na contentment. Contentment means realizing that God has already provided the things, all the things for you to be happy. Alam mo na, ang Diyos na nag-provide ito, yes, I'm so happy. Masaya ako, Panginoon. Amen? So Paul was thankful for meeting his temporal needs. And number 6, Paul was thankful for his eternal heavenly home. Amen? Lahat po tayo, meron yan. Amen? Ngayon pa lang, pasalamatan na natin sapagkat hindi mo yan inanda. Ang Diyos ang naganda niyan. Our temporal, eternal, heavenly home. In verse 21 ng chapter 1 ng Philippians, mga kapatid, sabi niya mga kapatid, for to me to live is Christ and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I shall choose, I would not. For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. Mas, sabi ni Apostol Pablo, mas masarap yung nandoon ako sa piling na lang ng Panginoon. At nagpapasalamat ako sa bagay na yan. Sabi niya mga kapatid, ano? Nagpapasalamat si Apostol Pablo sapagkat meron pong nag-aantay na langit sa kanya na kahit anong oras po na siya'y kunin ng Panginoon, may nag-aantay na langit. Nasabi niya mga kapatid na meron pang mas mabuting lugar kasama ang Panginoon. At yun ang meron ako. Alam niyo ba kapatid, ikaw lang ang pwede magpasalamat yan.
Sa mga mananampalataya, ikaw lang ang pwede magpasalamat yan. Sa mga mananampalataya, sa mga tao may pananampalataya at may relasyon na sa Panginoon at may Kristo sa buhay, siya lamang ang meron yan. Exclusive yan. Hindi totoo yung nababasa natin ngayon sa mga Facebook na sinasabi nila, inilabas daw mula sa Vatican, we are so happy because we are all the child of God. Hindi po lahat anak ng Diyos. Na sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit ano po sabi ng Biblia? In John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. See? Yung mga nananampalataya lamang sa Panginoong Jesucristo ang binibigyan ng karapatan at kapangyarihan maging anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi lahat anak ng Diyos. Kaya hindi lahat pwede magkaroon ng ganyang thankful heart for the eternal heavenly home. Kaya we are so thankful din kapatid sapagkat ikaw mismo na mananampalataya na may relasyon sa Panginoon at may kaligtasan ng natamo galing sa Panginoon, meron ka niyan. Eternal heavenly home na nag-aantay sa iyo. And we are so thankful for that kapatid. Hindi mo yan pinagtrabahuhan. Hindi mo yan pinag-ipunan. Pero yan ay nag-aantay na sa iyo. Grabe naman, Pastor, nag-aantay na. Talagang nag-aantay na. Oo, kasi mga kapatid, sabi diyan we are so thankful this morning that one day like today, and it could be today, I will be finally home. Maaaring ngayong araw na ito, hindi natin tiyak eh. Kung may hindi tayo tiyak dito, yung kamatayan eh. Kaya ngayon yung sagot sa tanong na, ano yung alam mo na hindi mo alam? Ano yung Pastor? Alam mong may kamatayan, pero hindi mo alam kung kailan darating ang kamatayan. Ang sagot na may kamatayan eh. Pero mabuti na binigyan tayo ng kaparaanan at kahandaan ng Panginoon, paano makatiyak na ang destinasyon natin sa araw ng ating kamatayan? Masasabi mo na lang na, I'm home. Salamat. Kasi sa langit, wala nang luha, wala nang gabi, wala nang lungkot, wala nang kasakitan. Sabi nga ng awitin, no more nights. Wala rin araw. Wala araw. Bakit walang araw? Ang dilim, wala nang gabi. Kasi nang liwanag, ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang siyang liwanag. Bakit kasi? Saan po ba ang langit, Pastor? Naka-experience na ako ng langit eh. Kapag ang paa mo, hindi na dumapo sa lupa, langit yun. First heaven, second heaven, di ko pa naranasan. Outer space, galaxy. Third heaven, sana ng Panginoon. Sa labas pa niya. Tama po. At ang nakakapunta doon ay yung mga anak ng Diyos. Amen. Kaya we need to be thankful for that eternal heavenly home. Kapag ka namatay tayo, I'm home. Pero wala kang madadala kapatid I'm home. Hindi, sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay sasalubungin sa kalangitan. Amen? Amen. So excited na ba kayo mauwi sa langit? Amen. Diba? At nagkaroon tayo ng ganong klaseng kagalakan and excitement. So kahit anong oras kasi naniniwala tayo. Dati kinatatakutan natin kamatayan. Yes. Kinatatakutan ng tao na conquer ng Panginoong Jesucristo. Marahil sabi natin, Pastor, hindi ako takot mamatay, pero wag naman sana ngayon. Hindi naman sa takot, pero yan po ilalaan natin sa kalooban ng Panginoon. Kung yan ay kalooban ng Panginoon, so be. Marami nga nangangarap, sana mamatay ako. Pag namatay ako, Lord, pag kukunin mo ako, yung natutulog na lang ako. Para hindi ako nahihirap. Diba?
Meron nga mga missionary. Si David Livingstone, isang missionary sa Africa. Kinuha siya ng Panginoon sa oras ng kanyang pananalangin. Araw-araw siyang nananalangin, nakayuko, at yung kanyang assistant na African ay lagi nakasanayan na siya lagi nakayuko, nananalangin. Nagulat itong kanyang assistant na inumaga na, nakayuko pa din. Ngayon, kinausap niya na, nilapitan niya na. Sabi niya, Pastor, pag tapit niya, natumba na lang, matigas na. No? So, dun siya, sa ganoong pagkakataon siya kinuha ng Panginoon sa panahon, sa oras ng kanyang pananalangin. No? At marami naman ako napanood naman sa mga videos, sa mga churches naman, particular talaga mga iba Baptist church. Pagkatapos mag-preach ng pastor, pag-upo, wala na rin. No? Pagkatapos siya mag-preach, pag-upo niya sa kanyang upuan, wala na rin. Patay na rin siya. Tuloy pa rin yung congregational singing. Pero yung pastor, wala nang malay. Patay na pala. Huling hininga niya na pala yung preaching. Tama? So may mga ganun pagkakataon, pero hindi siya, marami magdulot ng kalungkutan sa atin physical, dahil hindi na natin makakasama physically. But in spiritual matter, mas alam natin na mas mabuti yung kanya ng kalagayan. Amen? Kaya Paul was thankful for his eternal heaven. Yung buhay pa siya, pinapasalamatan niya na yung nag-aantay sa kanya. Amen? Amen. Kaya po yung mga bagay na siyang pinagpapasalamat kay Apostol Pablo sa kanyang buhay. Hindi man tayo si Apostol Pablo, kapatid, pero lahat ng naranasan ni Apostol Pablo, naging karanasan niya sa Panginoon, ay naging karanasan mo din. Kasi dapat mo rin ipagpasalamat. Tama po? Amen? Kaya habang nandito tayo sa mundong ito, matuto pa rin tayo magpasalamat sa maraming bagay. Amen. Huling linggo na ng taon, pasalamatan natin ang Panginoon. So, hindi na natin Thanksgiving. Kapatid, kahit every Sunday, araw-araw mong pasalamatan ng Panginoon. Kasi araw-araw, nagiging mabuti ang Panginoon sa iyo. Amen? Amen. Natin manalangin namin Diyos, nakila sila at Panginoon. Maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat Panginoon sa iyong mensahe sa bawat isa sa amin. Aming nakita mga bagay na pinagpasalamatan ni Apostol Pablo sa kanyang buhay at para sa inyo. Dalayan ko Panginoon, maging mga karanasan na naranasan ni Apostol Pablo, siya yung amin din nagiging karanasan sa mga ganitong pagkakataon. Ay lubos din po kami nagpapasalamat para sa bagay. Maraming salamat Panginoon sa iyong patuloy na paggagabay sa bawat isa sa amin. Lalo tigil patuloy mo kami tinipon dito sa Covenant House sa huling araw, huling linggo ng taon na ito. Na kami pa rin po yung nagtitipon, nagpupugay pa rin. Ito naman ay lubos namin pinagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Patuloy na ikaw po mapuri namin mapasalamatan kahit taas sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pagpapatuloy. Ikaw po patuloy mo muna sa amin. Lahat ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.